Good day mga ka-popcorn and welcome to our new channel. So dito nyo na kami i-subscribe at dito nyo na rin kami mapapanood. So kasi yung dati nating channel ay hindi na mabuksan. So yung aking bossing ay gumawa siya ng panibago, ito na ngayon. At dito nyo na ako makakachikahan muli. So matagal-tagal din akong hindi nakapag-appear sa mga videos, no? Dahil puro tayo VO, dahil medyo naging busy tayo. Pero eto na nga ako muli at aarangkada na naman tayo sa panibagong chismis. At ito na nga yung pinakamasustansyang chismis na pwede natin pag-usapan ngayon. Yung tungkol sa issue noon ni Jessica Soho at ni Vice Ganda. Yung nag-joke siya sa kanyang concert, tapos medyo napikon. Etong si... Hindi naman medyo, kasi... Kung medyo lang, hindi ngayon didibdiben hanggang ngayon dahil may bali-balita na ayaw daw i-guest ni Jessica Soho sa kanyang programa ito, si Vice Ganda, dahil nga doon sa nangyaring yon. So, ano nga ba itong nangyari dati sa kanyang concert? So, ito kasi, alam naman natin na, don't get me wrong ha, itong mga sasabihin ko, disclaimer lang, ay hindi naman ako basher at hindi ko naman hate si Vice Ganda, no? Gusto ko lang sabihin na meron kasi siyang mga ibang mga jokes na parang, alam niyo yun, parang hindi pasok, medyo nakakapikon talaga, nakaka-offend, ganon. Siguro hindi niya yun naiisip dahil siguro sanay siya sa mga baklaan, ganyan, di ba? Pero sa iba kasi, minsan kasi pag nagbibiro tayo, piliin natin yung taong bibiruin natin, di ba? Lalo na yung type of joke na bibitawan natin, ganyan. So, ano ba itong tinutukoy ko? O, eto. Nag-crack siya ng joke noon na paano daw kaya kapag ka naging artista si Jessica Soho? Ano daw kaya ang magiging role nito? So, sinabi niya doon, magbabasa tayo ha. Nag-poke fun itong si Vice na very insensitive yung joke sa concert niya sa Araneta Coliseum back in May 2013. So, matagal-tagal na to. Pero, nag-iwan siya ng marka sa puso ni Jessica at hindi lang kay Jessica dahil maraming netizens, maraming taga-GMA ang napikon, medyo hindi nagustuhan. No, eto. Ang joke niya is, ang hirap nga lang kung si Jessica Soho ay magbo-bold. Kasi sabi niya pag nag-artista daw si Jessica, paano daw kaya? Ano daw kayang role ang magandang ibigay kay Jessica? So sabi niya, kung magbo-bold daw si Jessica, kailangan gang rape daw lagi. Tapos sasabihin daw ng rapist, ipasa ang lechon. Sasabihin naman daw ni Jessica, nasan yung apple? Ang dami pa niyang sinabi doon. Actually, mahaba itong sinabi ni Vice Ganda doon sa kanyang skit na yon. At talagang tiradang-tirada. Kumbaga si Jessica, kasi parang siya talaga yung naging highlight nung katatawanan na yon at ang dami niya sinabi. Meron pa nga, teka lang balikan natin. Papakita ko sa inyo yung video, pero sana hindi tayo makopyright, no? I will try my best para i-edit to ng magandang-maganda, no? By the way, ayan yung aking mga junakis. So, eto, papakita ko sa inyo yung video na yun. At, sabihin nyo sa akin kung anong masasabi nyo tungkol dito sa issue na to. Imagine niyo kung paano kaya kung nag-bold na rin si Jessica Soho. Ang launching ng pelikula ay Tinimbang Ka, Ngunit Sobra. Napanaginipan ko nga rin yan si Jessica Soho, nagpapatimbang. Nakakatawa no nagpatimbang kami. Umakyat si Jessica Soho sa weighing scale. Pag-akyat na Jessica Soho, tumunog ang weighing scale. One at a time. One at a time. One at a time. So bumaba ulit si Jessica Soho. Nagalit. Ay, baka sira. Ay, hindi. Tatry ko pa ulit. So umakyat ulit ng weighing scale si Jessica Soho. Tumunog ang weighing scale. Please, don't play with the machine. Don't play with the machine. One at a time. I told you, one at a time. Don't play with the machine. Ha! Nagalit si Jessica Soho. Ano ba naman to? Last try na talaga. So umakyat ulit si Jessica Soho sa weighing scale. Tumunog ang weighing scale. You weigh 180 per kilo. If you wanna scream, yeah!
So, ayaw niya nang magpatimbang ulit. Ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbo-bowl. Kailangan gang rape lagi. Sasabihin ng rapist, ipasok ang lechon! Ang sabihin naman ni Jessica, nasa ng apple? If you... Nakakatawa nga yan. Meron daw boyfriend dati si Jessica. Narinig ko lang naman sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ninakaw daw ng boyfriend yung panty ni Jessica. Tapos pinalabahan. Nung dinala sa laundry, ang chinikan, comforter. Si Ma'am Charo, tuwang-tuwa pagkabilang channel yung nilalok. Babalik tayo sa tunnel 2. 'Di ba? So, ano sa tingin nyo, mga kapopcorn? Nakakapikon, 'di ba? I mean, kung ako ang sa katayuan ni Jessica, talagang hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makaka-move on sa mga binitawan ni Vice. Kasi talagang medyo masakit-sakit yun, ha? Imagine ang daming tao dun sa Araneta Coliseum na pinagtatawanan ka. Dahil ikaw yung ginawang katatawanan, 'di ba? Pero, ayun na nga, nag-public apology naman ito si Vice. Yun nga lang hanggang ngayon, although pareho na sila ng istasyon dahil nga itong It's Showtime ay nilipat na ng GMA 7 kapalit ng Tahanang Pinakamasaya. Iisa na lang sila ng home network nitong si Jessica. Pero sa interview daw at may mga nakapagsabi na ayaw nga daw at hindi daw pwedeng mangyari na maiguess ni Jessica ito si Vice dahil nga doon sa nangyaring iyon. So, ibig sabihin, talagang hindi pa rin nakaka-move on si Jessica. So, kayo mga kapopcorn, tama lang ba? Ako, on my personal opinion ha, feeling ko tama lang. Hindi naman sa... So, yung mga malinis dyan, sasabihin na naman, magpatawad, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi po lahat ng tao ay kaya magpatawad, no? Lalo na kapag sobra yung lalim ng sugat na ginawa ng tao na yun. So, eto, sa tingin ko, tama lang yung ginawa ni Jessica. For me, wag na lang sigurong magkaroon kayo ng pagkakataon na magsama sa isang project or katulad nito, igigess mo pa yung taong ng insulto sa'yo. Diba? So, ayun lang mga kapopcorn. Thank you so much for joining me on this video and I will see you on my next one. It's nice to see you again. It's nice to be back. Thank you so much for supporting this channel. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!